Ako si Maria at ito ang aking kwento. Walang sinayang na oras sa mga ito. Diretso sila agad sa bahay ni Bianca kung saan to tumutuloy sa tuwang hindi siya nanatili kila Johannes. Dahil kilala na sila ni Angelo sa bahay nito, pinapasok sila ng guard. Ngunit nasa paligid lang ang mga tauhan nila. Hindi nila to kasama sa pinakaloob mismo. Silang tatlo lang ni Elvira, Angelo at Bradley ang pumasok. Merong kausap na maid si Bianca na makita niyang naglalakad ang tatlo papalapit sa kanya. Angelo, Bradley, Elvira, anong ginagawa niyo dito? Gulat at takang tanong ni Bianca sa mga ito. Lalo nang nainis si Elvira dahil doon. Meron pa tong gana magpanggap habang buhay na isang taong kinuha at tinago nito. Paano kaya ito nakakatulog sa gabi na alam niyang may pinapahirapan siyang tao o niloloko? Huwag na tayong maglokohan. Nasaan si Johannes? Seryosong tanong ni Elvira na lalong kinanoo-kunot ng noo ni Bianca. Ang anak ko, hindi ba kasama niya siya? Mas lalong napakayom ng kamao si Elvira sa narinig mula sa babae. Meron pa tong kapal na mukha na tawagin tong anak sa lahat ng ginawa nitong kasalanan. Huwag mo nga tawaging anak si Johannes. Mahiya ka naman, Bianca. Sira ng palabas na ginagawa mo. Nagulat si Angelo at Bradley sa biglang pagsigaw ni Elvira. Agad nila tong naawat dahil baka kung anong mangyari lalo na ngayon na nasa teritoryo sila ni Bianca. Elvira, kumalma ka, sabi ni Angelo. Hindi natin alam ang kayang gawin ni Bianca, nasa teritoryo niya tayo. Segundang sabi ni Bradley dito. I don't care. Napapalibutan natin siya ngayon. Kung hindi niya ilalabas sa Johannes, magkakamatayin kami dito. Napanganga ang dalawa sa siniwalat na yun ni Elvira. Sinabi lamang naman ito ang plano nila. Ngayon alam na nitong may backup pa sila. Naloko na. Mahinang sabi ni Angelo. Napapalibutan? May balak ba kayong saktan ako? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Lalapit na sana si Bianca sa telepono na agad siyang pinigilan ni Bradley. Tita, pasensya na po, pero hinahanap lang namin si Johannes. Habang nag-uusap ang dalawa, nilapitan naman ni Angelo si Elvira at pinakalma. Kapag patuloy mong sinabi ang plano natin, hindi na yun plano. Control yourself, Elvira. Buhay ni Johannes ang nakasalali dito. Sa ihawak ni Angelo sa magkabila niyang balikat, tinitigan to diretso sa mga mata habang sinasabi yon. Mukha namang epektibo ang sinabi ng lalaki dahil unti-unti nakita niya kumalma ang mga mata ni Elvira. Napapikit si Elvira at kinalma ang sarili. Sorry. Maya-maya, sabi niya nang kumalma na siya. Tumango lang si Angelo, tiningnan si Bradley at Bianca. Paano nawala ang anak ko? Umiiyak na sabi nito nang malaman mula kay Bradley na nawawala ito. Naiinis na naman si Elvira doon, pero kailangan niyang kalmahin ang sarili. Baka ano na namang masabi niya sa oras na magpadaan siya ng init ng ulo. Nang maikalmang muli ang sarili at kontrol ng kanyang emosyon, lumapit siya kay Bianca at tiningnan to ng diretso. Bianca, alam na namin ang totoo, na hindi ikaw ang tunay na ina ni Johannes. Walang ibang primary suspect sa pagkawala niya kundi ikaw lang, dahil siguradong ayaw mo may ibang makakaalam ng totoo. Di agad nakasagot si Bianca sa sinabi ni Elvira, pero maya-maya umiyak to ng umiyak. Totoo na hindi ako ang tunay niyang ina, pero tinrato ko siyang tunay na anak, alam niya yan. Isa pa, kung may bahalak ako sa kanyang masama, sana noon pa. Sana noon pa, hindi ngayon ilang taon na nakakalipas. Merong puntong sinasabi ni Bianca, ngunit di pa rin naniniwala si Elvira sa sinasabi nito. Kaya nitong magsinungaling or gumawa ng kahit anong kwento. Di pa rin niya nalilimutan ang ginawa nitong pagpapalabas na wala na siya. Tita, paano niyo mapapatunay na hindi ikaw ang kumuha sa kaibigan namin? Pasensya na po pero nag-aaralan na kami sa kanya. Tumango si Bianca sa sinabi ni Angelo, naglakad papunta sa telepono. Tatawagan ko si Angelo. Nasa bahay nila ako kaya't imposible na akong kumuha sa sarili kong anak. I-denial nito ang number ni Angelo. Marinig pa lang nila ang pangalan nito, hindi na sila tiwala agad. Paanong hindi? Ang dami ng ginawang mali at kasalanan ni Angelo at ng anak nitong si Patricia. Kahit isa sa kanila ay wala nang tiwala sa mga to. Kakausapin ka raw niya, Angelo? Tawag ni Bianca dito na kinalapit naman ito doon. Habang kausap ni Angelo si Angelo, patango-tango ito. Nilabas din ito ang kanyang cellphone at tila merong pinapanood doon. Maya-maya pa humingi ito ng tawad. Pasensya na po, Tita Angelo. Opo, salamat po.
at ibinabana nito ang tawag. Tumingin siya kay Bianca na kumalma na sa pag-iyak. Tita Bianca, pasensya na napagbintangan ka namin. Huwag po kayo mag-alala. Hahanapin namin si Johannes. Tumango si Bianca sa sinabi ni Angelo. Please do it. Pakihanap sa Johannes as soon as possible. Nag-aalala ako sa kanya. Tumango lang si Angelo dito at lumapit na kina Brad at Elvira. Tara na. What? Ganon lamang yon? Hindi ba... Agad tinakpan ni Angelo ang bibig ni Elvira bago pa nito matapos ang sasabihin niya. Not now, Elvira. Change of plans. Bulong ni Angelo kung kaya, dahan-dahan ang tumango si Elvira. Una na po kami, Tita Bianca. Huwag po kayo mag-alala bukas. Makikita na namin si Johannes. Tamango lang si Bianca sa sinabi ni Angelo hanggang sa tinanaw na nito ang papalayong figura ng mga to sa bahay niya. Nang hindi niya na to makita, tumayo siya ng ayos. Agad tinigil ang peking iyak niya at pagpapanggap na nahihirapan. Lumapit siyang muli sa telepono at tinawagan si Angelo. Good job, Angelo. Sumunod ka lang sa sasabihin ko at hindi kayo mapapahamak. Pagkasama ni Bianca noon, ibinabanan niya ang tawag. Ang totoo niyan, kinausap na ni Bianca si Angelo at kinakonsyaba. Kailangan niya to para maipalabas na kasama niyang babae at di malaman ng mga to na siyang huling kasama ni Johannes. Ang CCTV na sina ni Angelo kay Angelo, ang lahat ng iyon peke, gawa-gawa lang. Pero syempre, professional ang may gawa noon kaya't hindi mo mapagkakamalan na peke lamang. And with that, nagawa niyang maitagong katotohanan. Good luck sa paghahanap kay Johannes hanggang bukas, kung aabutin pa siya ng bukas. Huling sabi nito at gumising ng malaki pagkatapos ay tinuloy na ang iniinom niyang kape. May mga bagay na nangyari na at hindi na magbabago pa. May mga bagay din na mababago pa pero hindi na binago pa. May mga bagay na bago pa pero walang choice kundi kalimutan na. Ganyan ang nangyari kay Johannes. Bata pa siya ng mga panahon na yon. Sino bang mag-aakala ng isang okasyon na mapupunta sa trahedyang magpapabago sa buong buhay niya? Bata, bakit ka nandyan? Hindi ka safe sa lugar na to. Magulong paligid. Lahat ng tao nagkakagulo at nagsisitakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa Johannes naman, yakap ang kanyang dalawang hita sa tabi dahil sa takot. Noong mga panahon yon, wala pa siyang lakas ng loob, lakas ng katawan para ipaglaban ang sarili niya. In short, mahina pa siya. Umiling lang sa Johannes sa panahon na yon kay Bianca dahil kabilin-bilinan ng kanyang ina na huwag siyang makikipag-usap sa hindi niya kilala. Heist! Tila inis na sabi ng babae at sa gitna ng gulo ay lumuhod ito sa harap ni Johannes. Hinawakan ng magkabilang braso niya. Kung hindi kita magsasalita, hindi kita matutulungan. Nakikita mo ba ang magulong mga tao ngayon? Tumatakbo sila para sa bahay nila. Kung hindi kita mayaalis dito, baka buhay mong mawala ngayon mismo. Napalunok si Johannes sa sinabi niya ni Bianca. Sakto naman biglang merong pumutok na kung ano malapit sa kanila. Tila merong gera na nangyari. Don't worry, son. Safe sa lugar na yun kaya't siguradong malabong magkaroon ng gulo. Just enjoy the night and okay, along with your friends. Napapikit na mariin si Johannes nang maalala niya ang huling sinabi ng kanyang ama bago sila dumating doon. Iba na kasi ang naramdaman niya sa parting dadaluhan. Oo, palagi silang umaattend ng mga party dahil sa estado nila sa buhay, pero ramdam niya ang kakaiba ng gabing yon. Parehong mayaman ang kanyang magulang at siya ang bunso. First time yun na hindi nakasamang kapatid sa kanilang paglabas upang makihalubilo sa mga kapwa nila negosyante at mayayaman dahil meron tong sakit. Pinilit lang sila nitong dumalo sa party dahil kaarawan yun na matalik na kaibigan ng daddy nila. Napahiwalay po kasi ako sa magulang ko. Ang sabi po ni mommy, wag daw po ako makikipag-usap sa hindi ko kakilala. Nauutal na sabi ni Johannes kay Bianca. Natigilan pa sandali ang babae dahil sa sinabi nito at napangiti. Tama naman ang mommy mo. Sige, ganito na lang magpapakilala ko sa'yo. Ako nga pala si Bianca Salvador. Ikaw? What's your name, little boy? Malaking ngiti sa labi nito at nilahad ang palad sa harapan nito. Nang sandaling yon, tila meron nakitang pag-asa sa Johannes. Pag-asa na makakauwi siya sa kanila at matatapos na ang gulong kinatnan na niya mula kay Bianca. Tinanggap niya ang kamay nito bago sumagot. Johannes Scanner is my name. Ngumiti lalo ang babae sa kanya at doon na siya inakay patayo, lalo na ang muling nagkaroon ng pagsabog sa pwesto nila. Halika na. Kailangan na natin umalis dito. Tumango siya sa babae at nagpaakay na lang dito.
Ngunit kalaunan nalaman niya na tama pala ang mga sinabi ng kanyang ina. Huwag na huwag makikipag-usap sa hindi niya kilala dahil malaki ang chance na meron tong gawing masama sa iyo. Wala namang ginagawang masama sa kanya si Bianca, pero 3 araw nang lumipas simula na mangyaring gulo. Sinama siya nito sa bahay niya at ayon dito, magpahinga muna sila bago siya umuwi. Ngunit 3 araw na siyang naghihintay ng pag-uwi na sinasabi nito, "Tita Bianca, hindi pa po ba tayo uuwi?" Masamang tingin ang ipinukol nito sa kanya kaya napaatras siya. Sa mga nakalipas na araw doon niya rin nalaman ang totoong ugaling to. Hindi talaga siya mabait. Mabait lang to sa umpisa pero kalaunan masama ng pakikitungo sa iyo nito. Tumahimik ka, Johannes. Nakikita mo na nagkaroon ng problema sa aking negosyo. Oras na hindi ko to inakasikaso agad, bababa ang sales ko at maghihirap ako. Ang mahirap sa inyong mayayaman, alam niyong mapera na kayo, kaya kampante kayo sa lahat ng bagay. Dali-dali siyang humingi ng paumanhin dito at umalis na doon. Ayaw niyang mapagalitan pa at baka hindi siya makauwi sa kanila. Ngunit muli, hindi na naman siya nakauwi sa kanilang bahay. Di naman niya kinukulong ng babae o pinapahirapan. Pinapakain pa nga siya nito kaya't wala siyang naisip na ibang bagay dito bukod sa masungit talaga ito. Pero hindi nagtagal yon, kalaunan nalaman niya ang totoo. Isang gabi, nasinubukan niyang tumakas at umuwi mag-isa. Bahala na siya sa sarili niya basta uuwi na siya. Mukhang nakalimutan na siyang ihatid pa uwi ni Bianca. "Tulong!" Mahina lang ang boses na yon, ngunit narinig ni Johannes. Napatingin siya sa ilalim ng hagdanan ng bahay na yon. Naalala niya ang bini ni Bianca na wag siyang pupunta doon. Natakot pa nga siya nung una na baka multo, pero na makitang bukas ito, lakas loob siyang pumasok. Laro na nga't paulit-ulit niyang narinig ang sigaw na yon. Meron naman ilaw sa paligid kaya't walang problema kay Johannes. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Bukod sa tatakas siya ay merong lugar siyang pinupuntahan na ipinagbabawal ni Biancang puntahan. Naisip niya bahala na si Batman kung ano man ang mangyari. Natigilan siya na makita ang maliit na rehas sa pintuan sa pinakang ibaba ng hagdan na iyon. Meron siyang isang pintong pinasukan at nang buksan niya iyon, mas lumakas ang sigaw ng boses bata. Gawa sa bakal ang pinto kung kaya di talaga maririnig ang nasa loob. Mabuti na lang malakas ang pandinig niya. Nagkatitigan sila ng isang batang lalaki, nakatanaw sa rehas na iyon at maya-may nagsalita ito. "Tulong! Tulungan mo ko? Gusto ko nang umuwi sa amin. Ayoko na dito, please. Help me to get out of here." Di alam na Johannes ang kanyang gagawin. Siyempre, unang pumasok sa isip niya ay ligtas ito, kaya naghanap siya ng paraan sa paligid. Hanggang makita niya ang isang susi na nakasabit sa dingding. Agad niyang kinuha yon at ginamit sa bakal na gate at laking tuwa nila pareho na bumukas iyon. Thank you for saving me." Yakap na sabi sa kanya ng lalaki. "You're always welcome. So why are you locked down here?" Natigilan ang tinulungan niyang lalaki sa tanong niya. "Isa ka rin ba sa amin?" Seryosong tanong nito sa kanya. "Huh? What do you mean? Like, kinuha ka rin ba ni Bianca at pinangako ang iuuwi sa inyo, pero ang totoo hindi? Ikukulong ka niya dito kapag nangulig ka na gusto mo nang umuwi pagkatapos na ilang araw, kukunin ka para ibenta?" Parang tumigil ang mundo na Johannes sa kanyang narinig. Naalala niyang inis sa mukha nito kapag nagtatanong siya kung kailan siya uuwi. Tama siya. Masamang tao nga si Bianca at isa siyang malaking tama para maniwala dito. Napabagsak na lang ang magkabala niyang balikat dahil doon. "Huwag kang mag-alala. Kahit ako naniniwala sa kanya kaya hindi ka nag-iisa." Napatingin siya sa lalaki dahil sa sinabi nito. "Ako nga pala si Daniel. Nagkaroon ng gulo sa parting pinuntahan namin. Napahiwalay ako sa magulang ko at doon ko nakilala si Bianca. Sabi niya tutulungan niya akong umuwi pero eto't kinulong niya ako dito." Parehong-pareho sila ng kwento ni Daniel. Ibig sabihin, kaya ito nawala nang maihatid sa bahay niya dahil naghanap pa siya na makukuhang bata. "Madami kami dito na nakarang araw pero ngayon ako na lang ang natira." Mas lalo pang natakot si Johannes sa bagay na yun. "Sandali. Kailangan natin makaalis dito bago pa siya bumaba dito. Halika na." Inawakan siya nito sa pulsuhan at tumakbo na sila pataas doon. Dahil masyado naging okupado ang isip ni Johannes, hindi niya na napansin kung saan siya dinala ni Daniel. Maya-maya natigilan siya na makitang nasa harapan na nila ngayon si Bianca. "Daniel, kailangan natin tumakbo." Paatras pang sabi nito habang nakatingin kay Bianca na masama ang tingin sa kanila.
Pero nagulat siya nang bitawan ni Daniel ang kamay niya. Napahinto siya at nanlalaki ang mga matang napatingin kay Daniel. Sorry Johannes, pero gusto ko nang umuwi. Umiiyak na sabi nito at tumingin kay Bianca. Pauwiin mo na ako. Yan ang promise mo sa akin oras na may balik ko siya sa'yo pag sumubok siyang tumakas. Ngumiti na malaki si Bianca sa sinabi ni Daniel at tumango. Of course, of course. May isang salita ako, Daniel. Di makapaniwalang nakatingin sa Johannes kay Daniel. Yun ang unang beses na tinilikuran at niloko siya ng kaibigan. Maaring totoo ang mga sinabi nito, pero ipinagkarulon siya nito sa taang kumuha sa kanila. Halika na, Daniel! Sigaw na tawag ni Bianca na papalabas ng silid na iyon. Sa Johannes hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nilumingon man lang sa kanyang gilid o likuran, hindi niya magawa. Patawad, Johannes. Kapag nakauwi ako, tatawag ako ng tulong para sa'yo. Mayaman ang pamilya ko. Gagawin ko lahat para mailigtas ka. Gulat na napalingon sa Johannes kay Daniel at unti-unti na ring napaiyak. Di siya tuluyang niloko ng kaibigan kundi mas may bago itong plano at maayos. I will wait for you, Daniel. Mahinang sabi ni Johannes dito. Nang mawala ang dalawa nang hihinang napaupo sa Johannes sa pinakahigaan doon. Nakakulong naman siya sa ganong silid. Ang kaibahan lang ay silid ni Bianca. Pare-pareho lang kasi ang estilo at disenyo ng mga silid na naroon. Di nagtagal, bumukas na ang pinto at pumasok ton si Bianca. Tahimik ang paligid nang pumasok ito at naupo to sa table niya. Tinuloy ang ginagawa nito. You think you can escape me, huh? Same as with Daniel. You think hahayaan ko siyang makauwi at makatakas? Never. That would be suicide, bro. Napaupo ng ayos sa Johannes na narinig niya mula dito. Sinisiguro ko yun, humihingi na siya ng tulong at nagmamakaawang buhayin siya. No! Sigaw na sabi ni Johannes at nagsimula ng umiyak. Biglang tumayo si Bianca at tumarap sa kanya. Dahil doon napatras siya sa higaan ng kinauupuan niya. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Sigaw na sabi nito pero di nakinig si Bianca. Bang! Nagulat si Johannes nang makarinig sila ng tunog ng baril at si Daniel agad ang pumasok sa isipan niya. No! At nagsimula siyang umiyak ng umiyak. Si Bianca naman tumawa ng pagkalakas-takas. Sigurado siya na wala na sa mga oras na ito si Daniel. Hindi siya tanga para patakasin talaga to. Ganun ang mangyayari sa'yo. Oras na sumaway ka sa gusto ko? Mas lalo natakot si Johannes sa mga sinasabi ni Bianca. Naisip wala na talaga siyang pag-asa. Bakit mo ba ginagawa to? You want money from us? Buong lakas na sigaw niya. Mamamatay na lang siya, gusto niyang alamin ang totoo. Money? I don't need that. Marami ako niyan. Bulong na sabi nito sa huling linya na ikinatigan ni Johannes. What I need is this. At itinuro ni Bianca ang sentido ni Johannes. I want you to build an empire with me. With your knowledge from your parents' organization. We will build an empire and destroy them. Kiniyumpa ni Bianca ang kanyang kamao sa harapan ni Johannes na tila nasa palad nito ang pamilya niya at winawasak ito. Sa tingin mo, gagawin ko yan sa mga magulang ko? Never! Isa pa wala akong alam. Blah, blah, blah. Hindi ako tanga, Johannes. Hindi ka man sinasanay ng magulang mo pero alam ko, palagi ka nilang kasama sa underground. Natigilan si Johannes sa sinabi nga ng babae. Matalino ka, bata. Sobrang talino mo. Pero pagdating sa gulo at ganong bagay tulad ng makuha kita sa party, mahina ka. Siyempre, nag-research ako tungkol sa'yo. Masyado ka kasing mabait tulad ng iyong ina. Tama. Hindi kaya ni Johannes na lumaban o pumaslang. Hindi kinakaya ng batang siya ang ganong mga tagpo. Pero pinagpala siya sa lakas at kakayanan, lalo na ng katalinuhan. Sadyang hindi pa siya handa para sa bagay na yon. At ikaw, hinawakan ni Bianca ang pisngi niya. Ikaw ang magiging utak ko. Gagamitin kita para masakop lahat ng organization na meron ng Mafia World. Napakiyom ng kamao sa Johannes sa kanyang narinig. Ngayon nagsisisi na siya at hindi siya pumayag na mag-ensayo. Nagsisisi na siya at hindi siya naging matigas tulad ng ama niya. Masyado siyang malambot. Malambot ang puso para sa iba. Mas gugustuhin ko pang mamatay, Bianca, kaysa maging utak ng sinasabi mo. Nagbabaga ang mata ni Johannes nang sabihin niya yon. Pinapangako niya sa sarili niya na oras na makatakas lang siya. Magsasanay siya at palalakasin ang sarili. Hindi niya gagawin kung ano man ang ninanais nito.
As in, hindi. Pero hindi nagustuhan ni Bianca ang sagot sa kanya ng bata. Kung di mo gagawin, edi akong gagawa sa'yo para gawin mo. Nagtaka si Johan sa sinabi nito. Maya-maya nagulat siya nang hampasan siya ng vase sa ulo ni Bianca, dahilan para umikot ang paningin niya. Ramdam niya mawawalan na siya ng ulirat. Umaagos na rin ang dugo sa kanyang ulo. Matulog ka na mahimbing, batang Johannes. Sisiguraduhin ko na hindi mo na maalalang nakaraan mo. Ikaw na magiging utak at depensa ko laban sa sarili mong pamilya. Yon ang huling narinig ni Johannes bago siya tuluyang mawalan ng ulirat. Habang walang mali ang bata, siyang dating naman ni Joshua at sinaing niligpat na niya si Daniel. Dahil wala na mga balakid sa buhay nila, magagawa na nila ng maayos ang plano. Siyempre alam nila hindi talaga papayag si Johannes, kaya't ang balak nila alisin ang alaala nito, palitan ng bago. Meron silang itinurok dito ng pantanggal ng alaala. Kaya na magising si Johannes, wala na tong maalalang kahit na ano. Gumawa na lang ng kwento si Bianca na anak niya ito, si Johannes Salvador. Ang kanyang ama ay namayapa na, si Benjamin Salvador. Hindi niya na pinasama si Joshua dahil kailangan pa niya ng galamay na malayang makakagalaw. Simula noon, mag-ina na ang turingan nila sa isa't isa. Pero hindi pa rin nagbabago ang tingin ni Bianca kay Johannes na isa lang siyang gamit upang masakop ang mafia world. Hindi tiwala si Elvira, Angelo at Bradley sa narinig mula kay Bianca, lalo na at si Angelo pa ang ginawa nitong testigo laban sa sinasabi nito na kasama niya. Mga mafia sila, madaling pekein lahat kaya't hindi sila tanga para basta-bastang maniwala sa pinakitang ebidensya ng mga to. Nag-backout lang sila at bumalik na sa hideout. Ano nangyari, Mommy, Tito? Agad na tanong ni John nang dumating ang mga to. Sabi niya hindi siya at kasama siya ni Angelo. Nakapag-provide pa sila ng CCTV na magkasama nga sila. Paliwanag ni Elvira na kinakunot ng noo ng triplets. Hindi po ba si Angelo ang ina ni Tita Patricia? Kung siya yon, malamang kasinungalingan lamang yon? Sagot ni Han sa ina. Ayun na nga ang hinala namin kaya't aalamin namin kung paano nila napeke ang CCTV. Sabi ni Brandon na siyang tumitipa na ngayon sa keyboard. Ang lahat naghihintay matapos ang lalaki, ngunit nahirapan siyang malaman kung tunay o hindi nga ba ang footage. Siyempre, kung mga simpleng tao lang iisipin na talaga na totoo ang footage na yon, pero dahil nga mga mafia sila, hindi. Nahirapan si Branding i-analyze ang video kung kaya lumapit na sa Felicity dito. Tito, ako na po. Natigilan silang lahat sa sinabi ng bata. Gulat na napatingin pa si Bradley kay Elvira at maging ito ay gulat din. Mommy, trust me. I can do it. Kalmadong sabi ni Felicity kung kaya tumango si Elvira. Nang umalis si Bradley, Tanya nang pumalit at laking gulat nila na mabilis nang tumipa sa keyboard. Maya-maya lang nagkaroon na ng result. Confirm, it's a fake footage. Sabi ni Felicity. Gaya na nakasulat sa screen, fake nga iyon. Namangla ang lahat dahil sa ginawa ni Felicity, lalo na nga di nila akalain na kaya pala nitong gawin yon. Ngayon ang kailangan na lang nila plano para mapaamin ng mga to. Pwede natin silang manmanan. Kina Patricia tayo magmanman dahil sigurado isasama ni Bianca ang dalawa. Sabi ni Elvira sa mga ito. Tama, since may utang si Bianca kay Angelo, hindi nito hahayaan na mapahamak ang mga to. Segunda ni Bradley dito. Okay. We will trace Angelo and Patricia right away. Sabi ni Angelo at tumayo na pero napatigil sila na meron dumating. Madam, meron naghahanap sa inyo? Sabi ng tauhan nito at doon napatayo sila na makitang bagong dating. Hi guys, miss me? Ngiting sabi ni Daniel na kinatawa ng mga to. Daniel, paano mo nalamang nandito kami? Tanong na sabi ni Elvira. Siyempre, I have my ways. Nalaman ko nawawala na naman sa Johannes, kaya nandito ko para iligtas siya. This time, sisiguraduhin kong maililigtas ko na siya. Nagtaka ang mga ito sa sinabi niya dahil walang alam ang mga to. Alam ko na kung nasan siya. Sinundan ko si Joshua, ang tunay na asawa ni Bianca o Hailey. Nanlaki ang mata ng mga to dahil alam ni Daniel ang buong kwento. Paano mo nalaman? Sabay-sabay na tanong nila. Mahabang kwento, but I can make a summary for you guys. Ngiti pang sabi ni Daniel sa mga ito at naupo sila sa long table upang pakinggan ang kwento ng lalaki.